Dahil pataas ang presyo ng gasolina netizens at saka ng mga bilihin, naghanap tayo ng motorsiklo na affordable lang pero matipid pa rin sa gasolina. So meron tayong 155cc at saka 125cc ngayon. Silipin natin ngayong araw yung mga motor ng Euro Motors. Samurai 155 ng Euro Motors. So mapapansin nyo netizens, 155cc na siya pero yung body niya netizens parang parehas lang doon sa mga halos 125cc. Kaya compare mo doon sa mga 160cc, 155cc na competitors siya sa market, mas magiging matipid sa gasolina to kasi yung power to weight ratio netizens, mas magaan yung motorsiklo, mas maliit, hindi siya ganun kahirap or makakadagdag pa sa konsumo ng gasolina yung pagbubuhat doon sa mismong bigat ng motorsiklo. Marami nagugulat talaga sa presyo nito netizens kasi halos kaparesyo niya lang yung mga 125cc pero yung specs niya nakikipagsabayan na sa mga sikat na 160cc ngayon sa market. Ito yung nagustuhan kong kulay guys, sa Ladon Green. Kasi kung mapapansin yung netizens, may pagka-gray yung pagka-green niya oh. Ang ganda niyang tignan tapos glossy. Mas gusto ko kasi yung glossy netizens para pagka nag-i-spray tayo ng mga products, mas kitang-kita mo talagang bagong linis, makintab. At the same time netizens is kulay gold yung kanyang mugs. Ayan oh, kulay gold na mugs, 'di ba? Ang ganda. Ito isa kasi netizens is black yung mugs niya. Pagdating sa itsura netizens, yung kanyang headlight, kung mapapansin niyo, para siya nakamaskara. Ayan oh, medyo may pagkakahawig siya sa mga iba pang motorsiklo. Anong motor kahawig nito? Comment nyo sa baba. Ang nagustuhan ko sa kanya netizens dito sa pinaka Celadon Green na variant, kulay brown po yung kanyang seat compared dito sa kulay blue netizens is kulay black yung seat. So ito netizens may pagka-vintage retro na yung itsura ng kanyang design pagdating sa seat netizens. Tapos, kaya siya matipid sa gasolina netizens kasi meron siyang tinatawag na ESP Plus where we can maximize yung kanyang power or performance na konti lang yung kinukonsumo na gasolina. To be exact netizens, we can expect around 47 kilometers per liter. Yan yung personal na nakuha natin netizens. It may still vary, depende kung mas magaan kayo sa akin. Pwede mas matipid pa yung makuha ninyo at saka sa road condition kung pataas ba yung kalsada or pababa. So, pakita lang natin na mabilis netizens. Kung mapapansin ninyo, naka-keyless remote system po tayo netizens. Ayan o, keyless na siya. Magugulat kayo kung magkano lang to compared dun sa mga nakasanayan na natin na 160cc, 155cc. Napakamura lang nito netizens, kaya talagang makakaabot talaga sa masa. Fully digital na yung meter panel natin netizens with RPM indicator and meron din tayong orasan. Makikita mo rin yung fuel gauge niya dito na may fuel tank capacity netizens sa 6.5 liters. Makaka-expect pa tayo na makakapaglagay pa tayo ng extra storage dito netizens. Hindi kasya ang isang full face helmet dito pero I think open face kakasya dito. Pero meron namang mga hooks para kung sakali man na may OBR tayo, parehas kayo netizens makapaglagay ng helmet sa kanya. Tingnan natin yung taillight niya netizens. Pwede mong i-turn on or turn off yung kanyang ilaw netizens. At meron din siyang tinatawag na idling stop system. Ayan dito. So, pwede mo siyang i-activate para kapag ka nasa traffic ka, ma-maximize natin yung pagiging fuel efficient niya. Mamamatay yung engine netizens. Tapos, twist mo lang ulit yung throttle, di mo na kailangan mag-start. Di mo na kailangan ulit pindutin yung electric start. Aandar na po siya. So, silent start din yan netizens ha. Talagang malupit siya para sa presyo niya, no? May busa din tayo sa unahan netizens na kasya ang isang smartphone. So, kasya yung ating iPhone 17 Pro Max 2TB fully paid. Pero napansin ko netizens, kung gusto mo na hindi mabasa yung smartphone mo, dito ka sa kaliwa maglagay. Pero kung kailangan mo mag-charge, meron siyang charging port pero naandito sa kanan naman na side. So, kasya pa rin po yung ating smartphone dyan. And then, syempre, para sa mga rider natin dyan na gusto ma-maximize yung gulay board, kung tawagin yung step-through na footboard, meron din po tayong hook dito para makapaglagay tayo ng gamit dyan. We also have tubeless tires netizens, 14 inches wheels, harap at likod, kaya hindi kayo mahihirapan sa handling nito kapag ka nagmamaneho kayo. Good for cornering, very good yung maneuverability and balance yan. Kung sakali man magpapalit kayo ng gulong netizens, I highly recommend to use these tires. So, yun na kasi yung subok natin na pang matagalan na at matagal mapudpud. Unlike doon sa kadalasan na hinihiling ng mga tao na mag-disc brake sa likod, yung mga ilan na mga popular brands, itong isang netizens, hindi nyo na kailangan makiusap kasi pati po yung likod niya mismo naka-disc brake na. So, liquid cooled system netizens, 155cc na naka-combi brake system pa netizens. So, meaning to say, kapag ka piniga mo po itong kaliwang brake lever, which is sa likod, isasama siyang 30% sa unahan. 70% sa rear, 30% sa unahan. So, yun po yung combi brake system. 4-stroke EFI na, kaya matipid po talaga to sa gasolina. And syempre, hindi magpapahuli kapag kailangan natin ng power sa mga overtaking situation at saka sa long ride. Para sa presyo niyang 89,900 pesos netizens. Sulit ba? Anong masasabi niyo dito sa Euro Samurai 155? Comment your thoughts below. Euro Easy 125. Friendly siya sa mga short riders sa kagaya ko. Actually, kahit sa mga lady riders ay friendly tong isang to. Kung makikita nyo netizens is flat-footed ako dito sa isang to. Kaya kahit na mga baguhan pa lang sa pagmamotorsiklo ay sigurado magandang first motorcycle to. Kung mapapansin nyo netizens, yung size ng motorsiklo na to is mas maliit siya kumpara sa mga ibang 125cc. So, mas hindi hirap yung makina pagdating sa power to weight ratio. Hindi na masyadong kukonsumo sa gasolina yung motorsiklo para buhatin yung sarili niyang bigat. Ang nagustuhan kong kulay, papakita ko sa inyo. So, ito yung nagustuhan kong kulay guys, yung tinatawag nila na chameleon green na
It reminds me netizens nung dati kong motorsiklo. Ganito yung pagka-green niya kasi. So para siyang camellia netizens. Tas, ang ganda ng pagka-green niya, para may mga glittery effect. Tas glossy pa. Napakasarap niyang pakintabin kapag bagong ligo. Bagong ligo talaga yung tsura niya. Kikintab din siya kapag ginamitan natin, let's say for example ng graphene seal. Sigurado kitang-kita mo talaga yung ganda ng motorsiklo. May konting mga decals lang siya ongoing. Napansin ko rin yung kulay white nila is gold yung mugs. So depende sa kulay netizens kung ano yung pinaka-mugs niya. So ito namang kulay silver or gray is kulay white po yung mugs. Tapos ang ganda ng kanyang daytime running light netizens. So napaka-futuristic. Talaga parang pinag-combine yung dalawang sikat na 125cc. Lupit, di ba? Tapos syempre, Euro Motors lang na logo dito. At ito malupit dyan. Halika, papakita ko sa inyo. Para sa presyo niya guys, naka fully digital meter panel tayo. Tapos busina. And then dito sa meter panel na to netizens, na fully digital, makikita na natin yung ating RPM indicator, speedometer, total odometer, at saka yung ating fuel gauge. So, ang nagustuhan ko rin dito netizens is meron siyang tinatawag na gulay board. So, step through po yung kanyang footboard, kaya makakapaglagay ka talaga ng mga gamit. Kung sakali man na gagamitin mo siyang pang companion sa pang araw-araw. Syempre, magpakabit ka lang ng top box kung gusto mo ng extra storage. Tingnan naman natin yung pinaka-seat niya. So, meron pa rin naman tayong kapiraso na seat storage dito netizens. Makakapaglagay pa tayo ng mga papeles ng motorsiklo, kapote. May helmet hooks naman yan. Iiwan mo pa rin sa motorsiklo mo yung helmets mo kapag papasok ka. Let's say, for example, sa trabaho or sa mall. Silipin natin yung taillight niya. You know, ganda rin ng taillight no netizens. Napaka-unique niya. Isang full assembly na lang. Walang mababali na kung ano mga turn signals in the long run. Tapos sa gilid naman is very minimalist lang tayo na EZ125i na logo. Pagdating sa engine netizens, meron tayong 125cc at fuel injected na po siya netizens. 4-stroke, single cylinder na naka-air-cooled kaya hindi masyado magastos sa maintenance. Tapos it can produce 6.5 kilowatts of max power and 9.5 Newton meters naman of max torque. Malupit yan netizens, napakalaki po ng kanyang fuel tank capacity kaya magiging companion mo talaga to kapag medyo nagkakaubusan na ng gasolina, meron ka pa ring stock kasi 6.5 liters po yung kanyang fuel tank capacity. Napakalaki niya para sa size niya. Usually nasa around 4.2 liters lang yung mga ganitong size ng motorsiklo, pero itong isang to 6.5 liters. Parang halos kasing laki na ng tangke ng mga 160cc. 95 kilograms siya netizens at ang kagandahan dyan is meron din siyang USB charging port dito sa kanyang bulsa at ang presyo 69,900 pesos lang netizens. Meron ka ng siksik at tiglig sa features at fuel efficient pa ng motorsiklo. Syempre, bonus points is napaka-pogi pa niya. Para sa inyo netizens, sulit ba itong motorsiklo na to? Comment nyo naman dyan sa baba. Ano pa kaya mga ibang motorsiklo ang gusto nyo i-review natin? Comment nyo naman dyan sa baba. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Adriano. Always keep it cool, ride safe always.